Magandang hapon po, mga kaibigan ko. At ang ating topic po, yung tatlong pulis na dumukot kay Ricardo John Lasco sa San Pablo City bilang isang master agent na nagkukloning daw sa isabong videos. At ang tatlong pulis na na-identify doon sa Senate hearing ni Bato de la Rosa ay natanggal na pala sa serbisyo. Pero ang importante doon ay willing sila tumistigo laban kay Atong Ang. So kung titistigo sila, sila po ang titistigo kung magkano binigay sa kanila ni alias Totoy, kasi si alias Totoy din nagbigay ng pera sa kanila. At sila rin magsasabi kung saan nila dinala si John Lasco. Kaya yan po ang bagong development na aking nakalkal. So pagbigyan muna natin ang balita rito. Ito i-share ko yung balita noong ano pa ito nilabas? January 23, 2023. Pagkatapos ng Senate hearing ni Bato. So ito po, basahin niyo po yung balita sa Inquirer. Ito po yan. So kung mabasa nyo, PNP, ex-cops tagged in abduction of isabong agent misstand state witnesses. Yan po ang nakalagay. Yun ay balita noong January 23, 2023 pa. So, tapos, sinabi rito the 3 dismissed police officers who recently surrendered to authorities after they were tagged in 2021 abduction of an online cockfighting agent may qualify as state witness if their involvement in the case is determined to be negligible, said Philippine National Police Chief General Rodolfo Azorin Jr. Azorin confirmed that former Staff Sergeant Darrell Paghangaan and patrolmen Rigel Brosas and Roy Navarrete, all charged with robbery, kidnapping, and serious illegal detention related to the disappearance of isabong Master Agent Ricardo Lasco, are now under police custody during the time. They surrendered to the PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. We're looking at a good breakthrough, especially if they're going to cooperate, because online cockfighting has been a problem that we have been investigating for a long time. Ibig sabihin, yung mga PNP na yan, matagal na in-investigate. Hindi lang matuloy-tuloy, hindi lang matumbok-tumbok. Ito si Rodolfo Azorin sa time niya. Ganun ang ginawa niya. I hope that these policemen will really cooperate and tell us what really happened, he said, speaking in a mix of English and Filipino. Azorin then appealed for the surrendered ex-policemen to cooperate in investigating Lasco's disappearance. When asked about what the PNP can offer to the suspects in return, the country staff cap said only assurance that we can give them siguro is if we can see na medyo lesser naman ang kanilang participation, if they don't have too much involvement in the crime, then we can course them through this witness protection program, and it will be the WPP who will be evaluating if they are qualified to be protected under WPP. So the two other dismissed police officers, Lieutenant Henry Sasaluya and Master Sergeant Michelle Claveria, were likewise accused of kidnapping Lasco. So ibig sabihin yung tiniente doon ay si Henry Sasaluya at saka isang Master Sergeant si Michael, how do you pronounce it? Michelle Claveria were likewise accused of kidnapping. So sa ngayon po ay tanggal na po sila sa trabaho. Yan po ang result dito. So they were charged already in court. Ito ayon naman ito sa balita na lumabas. So 3 policemen will be charged with kidnapping of one of the missing sabongeros. The Department of Justice announced on December 19, 2022. 2022 pa to ha. The charges against them will be filed before the Regional Trial Court in San Pablo City in Laguna, it said. During the preliminary investigation, the investigative panel finds probable cause against respondents PSSG Paghangaan, Patrolman Navarrete, and Patrolman Brosas for the robbery and kidnapping of Lasco in the said statement. These respondents were identified by the complainants
For lack of probable cause, the complainants against their correspondents had been dismissed. The complaints against their correspondents were dismissed. Pero ngayon, dahil andyan na si alias Tutoy, pwede yung kasuhan ulit. So, ibig sabihin, pasalamat tayo sa Senate hearing ni Bato de la Rosa. Kung hindi ito nagka-Senate hearing, hindi na-identify sa Senate hearing si Navarrete at saka si Paghangaan. So, it said the preliminary investigation was conducted on the complaints filed by Special Investigation Task Group Sabongero of the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Quoting from the complaint, the DOJ said, on 30 August 2021 at around 10 o'clock in the morning, complainants Princess Montañez, Hilda V. Montañez, Hanelin Sason E. Montañez, and Elaine Montañez alleged that a group of armed men suddenly entered the residence located at CG Brion Subdivision, Barangay San Lucas, San Pablo City, Laguna, and arrested Ricardo Lasco in relation to the crime of large-scale estafa filed against them. Complainants further alleged that these armed men introduced themselves as in BI operatives. They took several valuables owned by them while they were being held in the living room. It said the complaint was dismissed by the San Pablo Prosecutor's Office for insufficiency evidence. It said the Special Investigation Task Group of Sabogueros took cognizance of the case and conducted further investigation. According to the CIDG-SITG Sabongero, the armed men are members of PNP who are involved in the case of several missing Sabongeros. These armed men involved are PSSG Darrell G. Paghangaan, Patrolman Roy M. Navarrete, PLT or Police Lieutenant Henry S. Saluya, PMSG or Police Master Sergeant Michael J. Claveria, Patrolman Nigel S. Brosas, and several janjos, it noted. During the investigation conducted by the task group, the DOJ said complainants were shown with several photographs of men, including herein respondents, and among those identified were Paghangaan, Navarrete, and Brosas. Thus, criminal cases were filed against the respondents for kidnapping and robbery by a band, the department said. Based on reports, the DOJ said that 34 Sabongeros have gone missing after being allegedly abducted last year. Napapakita lang ito na aktibo din ang Department of Justice sa pagsampa noong December 19, 2022 pagkatapos na ng Senate hearing. So ito po ang resulta, mga ebidensya na gather, ito po ang resulta ng investigasyon ng Senate hearing sa pamumuno ni Bato de la Rosa. So we have to thank Bato de la Rosa. Pero ang isa lang mensahe dito, yung mga pulis na ito ay willing pala magiging testigo. So, kailangan puntahan na ito ng Department of Justice. Kausapin na itong mga pulis na ito. They can qualify kasi may personal sila na alam at sila ang nangidnap kay John Lasco. Eh di ibig sabihin, sila rin nakakaalam kung sino nag-utos at sino nabigay. At in addition to that, ma-corroborate pa, madugtungan pa yung testimonya na ibibigay ni alias Totoy na siya ay yung nagbabayad sa mga, dahil 2 million daw ang ginawa niyang budget para sa pagdukot kay Lasco. So pakinggan natin yung istorya dito. Pakinggan muna natin yung sinabi ng nung balita pa ito sa Inquirer noong 2 years ago pa. So pakinggan natin. Ito. O, ito yan. Said the Philippine National Police Chief General Rodolfo Azorin Jr. Former Staff Sergeant Darrell Paghangaan and the patrolmen Rigel Brosas and Roy Navarrete were charged with robbery, kidnapping, and serious illegal detention related to the disappearance of Isabong Master Agent Ricardo Lasco. Azorin confirmed that the 3 dismissed officers are now under police custody after they surrendered to the PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. The PNP chief appealed for the surrendered ex-policemen to cooperate in the investigation of Lasco's disappearance. DOJ prosecutor had established that Lasco
was forcibly taken from his residence by a group of armed men that claimed to be agents of the National Bureau of Investigation, saying Lasco was a subject of an arrest order for large-scale estafa or fraud. The men also reportedly took several valuables from the people who were in Lasco's house at the time. Meanwhile, in another story, the PNP will take the reins in evaluating senior police officials who will not tender their courtesy resignations in support of the government's bid to weed out of officers with links to illicit drug trade. Azurin pointed out that as of January 20, 11 of the 953 top police officials have yet to lock in their courtesy resignations and subject themselves to an evaluation by a five-member committee and the National Police Commission. When asked if the high-ranking PNP officers who won't tender their courtesy resignations would still be checked for possible drug ties, Azurin said the PNP would definitely look into it. He added that the PNP will be the one to check if there are indicators that they had been involved in illegal drug activities during their incumbency as the third-level officers. Siguro they are still trying to discern na magkasubmit pa ba ako, aabutan naman ako ng retirement. But to us, we also still encourage them na mag-submit lang kayo so that at least kahit papano, totally makli-clear kayo kung ano man yung kahinatnan nitong evaluation and review ng individual na involvement ng lahat sa illegal drugs. So, yan po ang nangyari, no? In other words, what is important is the message here is clear na yung mga pulis na ito na tatlo at apat, pati boss nila, ay very clear that they are potential witnesses na mapin down si Atong Ang at mag-corroborate yung sinabi ni alias Totoy. Just say hello to them. Say hello to them. Okay? So anyway, ang importante lang po rito ay ito ngayon, I will take advantage of this. A tip sa mga barristers, mga take ng bar exams. Mayroong tinatawag po tayo na pwede itong tatlo mag-execute ng extrajudicial confession. Ganon din po si alias Totoy kasi mag-execute din siya ng extrajudicial confession. Pag-aamin. Ngayon, ang batas po sa extrajudicial confession ay kailangan po ay may advice ng kanilang sariling abogado. At sa bawat tanong, kailangan gagabayan sila ng kanilang sariling abogado. Alalahanin mo, ilagay po nila dito sa naintindihan nila ang kahalagahan ng kanilang karapatan na manahimik. At yet, despite na alam nila, kailangan nila ng mapaibuyog kung anong katarungan at katotohanan, ay sinasantabi nila ang kanilang karapatang mananahimik. Yan po ang tinatawag na extrajudicial confession. At walang extrajudicial confession na magagamit kung walang abogado na assistance. So, ganoon po ang pwede gagawin ni alias Totoy kasi akusado rin siya. At ganoon din ang gagawin nitong mga pulis na to, yung 3 or 4 sila. Kasi natanggal na sila sa serbisyo yung nagkidnap kay Mr. Ricardo John Lasco, na ang master agent, na idugtong mo naman ang sinabi ni Totoy ay siya nagbayad ng 2 milyon sa mga pulis na yon para kidnapin si John Lasco. So, yan po ang nangyari. So, ngayon may tinatag tayo na batas ng admission. So, mangyari ang salita ni John at sa salita nitong mga 4 na pulis patungkol sa kaso ni Lasco ay tinatawag na interlocking. Interlocking in the sense na isang insidente lang tinutukoy at yung mga testimonya ni Totoy ay dudugtungan ng ibang testimonya nitong mga pulis kung ano ay dudugtong nila pagplano kung paano hulihin. Nagpanggap sila na NBI agent sila. Nagpanggap sila, gumawa sila ng papel na kunwari mayroong warrant of arrest.
Kasi marami ng pulis ako nalalaman na nag-imbento, nag-print sa computer ng tinatawag na warrant of arrest or search warrant na ginagamit para makapasok sa bahay. So, mangyari niyan, interlocking yung kanilang admissions. So, kapag interlocking, malakas na yan. Ngayon, ang batas naman po sa pag-amin ay ganito. Hindi karakaraka magagamit laban kay Atong yung mga admissions na yun. Maliban na lamang kung may iba pang hiwalay na ebidensya na gagamitin para patunayan na sila ay nagkaroon ng kutsabahan para mag-kidnap si Ricardo John Lasco. Yan po sinasabi diyan nakasandal din po ito sa isang doktrina sa ebidensya na tinatawag namin na res inter alios acta. Okay? Sinasabi diyan sa res inter alios acta, hindi mo pwede gamitin ang mga pag-aamin ng ibang tao laban sa isang tao kung wala kang maipakitang hiwalay na ebidensya ng mga taong nang umamin at saka yung isang tao na kung saan gagamitin ng ebidensya ay magkakutsaba. O ito si Atong. Paano gagamitin kay Atong? Ito na ngayon. Umamin si Totoy, alias Totoy. Umamin si yung tatlong pulis. Wapat sila kasama ni Teniente. Pagsamahin yan, paano ngayon dito gagamitin kay Atong Ang? Na si Atong Ang nag-utos. Diyos ko, merong voucher na pinapirmahan si Totoy sa pulis na binigyan ng pera. May voucher siya at may hiwalay siya na video na binigay ng mga pulis na yon, binigay sa kanya na isang patunay o katibayan na ipapakita kay Atong Ang na kung makita ni Atong Ang, saka palang magbabayad si Atong Ang na totoo nga na natrabaho ang dapat trabaho. So yung video na yon ay magsisilbi na isang hiwalay na ebidensya dahil ibinigay ng pulis yun kay Totoy at dahil si Totoy kumuha naman ng pera mula kay Atong at saka yung voucher, hiwalay na ebidensya para patunayan na silang tatlong grupo ay nagkakutsabahan. So kung mapatunayan na sa pamamagitan ng hiwalay na ebidensya na magkutsabahan sila ni Atong Ang, lahat po ng sasabihin ng tatlong pulis o apat na pulis na ito sa kidnapping ni John Lasco at saka sasabihin ni Totoy alias Totoy ay lahat po ay matatanggap ng ebidensya laban kay Atong. Guilty na si Atong Ang. Ganun po yun. So at least natuto kayo sa mga ebidensya. Ibig sabihin po, example ko dito yung nangyari po kay Jose sino ba yung congressman sa Kwan? Congressman sa Congressman sa San Jose, Mindoro. Occidental. GTB ang tawag ko sa kanya eh. Jose T. Villarosa. Tinitingnan ko lang dito Occidental. Yun, si Jose Tapales Villarosa. So, isang Ilonggo na taga Mindoro Occidental na naging congressman dyan sa Mindoro Occidental na itinuro ng mga killer na pumatay sa anak. Sino bang yon? Tawagin ko. Accused in murders of
the children of sino ba nga ano, Quintos. So yung mga anak po, mga anak ni kanang karibal niya sa politika, si Ricardo Quintos, ay pinatay nang pumasok sa kanyang parang hindi naman rally yun, kundi gathering ng political gathering ng mga anak ni Ricardo Quintos. Kasi si Ricardo Quintos, tatakbong congressman sa Mindoro Occidental. Ang pumasok dyan, may pumasok na bigla ng bumaril. Tapos nahuli yung tatlong yon, nahuli ng NBI. At in the course of the investigation, ay tumuga, umamin. So umamin, ang paghawak ng NBI, umamin, mayroong tinatawag na extrajudicial confession. Maayos pagkakuha, mayroong gabay ng abogado nila, kompleto. Ang problema pagdating sa dulo ay although kinasuhan si Jose Tapalis Villarosa, ay na-acquit diyan na sentensyang guilty si GTB sa RTC, pero sa Court of Appeals ay inacquit siya, inabsuelto. Bakit? Anong dahilan? Kasi po, lumabas na walang hiwalay na ebidensya para magpakita na may kakotsabahan sa killer at saka si Villarosa. Kaya kailangan talaga na may hiwalay na ebidensya para may pakita mo na nagkutsabahan yung nag-utos na nagpapatay at saka yung pumatay. Kaya kay Atong, kailangan may isang hiwalay na ebidensya na siya nag-utos. Kaya usually po sa mga krimen na inutos, importante po ang hiwalay na ebidensya. Halimbawa, text message. Nag-text si yung nag-utos. Ganun po, yun ang mangyari dyan na pwedeng gagamitin. So, ang leksyon sa buhay yan is, hindi ko mo may umamin na, hindi ko mo umamin na yung hard gun. Halimbawa, riding in tandem, umamin na si Toto Kausing si Toto Tirador ang nagbayad sa kanila para patayin kung sino man patayin, si Lisa Romualdez. Ngayon, nahuli yung mga inutusan, umamin, ang nagbayad doon sa kanila si Toto Tirador para patayin yon. Ang tanong, pwede ba magagamit na ebidensya yun laban sa akin? Sagot, hindi po. Kung walang hiwalay na ebidensya na inutusan ko sila. So ano yung pwedeng hiwalay na ebidensya? Pwede po na text message ko sa kanila. Kaya lang, bakit ako magte-text direkta? Ang mangyari niyan, kagaya kay Bantag, ginamit niya si Ricardo Zulueta, kaya hindi didirekta kay Bantag. So, ginamit siya si Ricardo Zulueta at si Zulueta ang kumausap sa mga preso at ang preso naman kumausap kay John Villamor. Si John Villamor naman ang kumunta kay Joel Escarial. Kaya lang sa amin, may hiwalay kami na ebidensya na may kutsabahan si Ricardo Zulueta at saka si Bantag. At iba pang ebidensya na maghiwalay na si Bantag at saka yung mga inutusan ay hindi sila makakawala doon kung anong utos ni Bantag. Kung anong utos ni Ricardo Zulueta ay utos din ni Bantag. So, ganoon na pinaliwanag ko lang sa inyo. So, with that, we are just hoping na magagamit ni Justice Secretary Boying Remulla itong mga pulis na ito na natanggal na sa trabaho yung napatunayan na sila ang kumidnap kay June Lasco. So, okay na yan? Naintindihan na ninyo? So, ganun po ang ating kwan dyan. Ngayon, iparinig ko sa inyo yung kahalagahan o koneksyon sa gitna ng mga pulis na yun at saka sa sinabi ni Totoy alias Totoy. Ito po yun. Ito po ay video ng courtesy ni si Emil Sumangil ng GMA7. Pagamit mo na ha for fair use only. This is not copying, no? Buhangin Okay. bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabongero ayon kay alias Totoy, ang akusadong gusto nang tumestigo sa kaso. Naglabas din siya ng video sa pagkakagapos sa nawawalang sabong master agent bago umano ito
pinatay. Panoorin sa aking eksklusibong pagtutok. Pinaniwalaan mo pa sila. Lahat ng Sa videong hawak ni alias Totoy, ang nagpakilalang direktang bahagi sa kaso ng mga missing sa Bungero, kita ang isang lalaking tila nakagapos sa anyay isang sasakyan habang tinatanong ng mga lalaki. Dati po ako sir na master agent doon. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay alias Totoy, ito si Ricardo John Lasco. Kabilang si Lasco sa 34 na sabungerong 4 na taon nang nawawala. Si Lasco ang 44 anyos na master agent na dinukot ng hindi bababa sa 10 armadong lalaki sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabungero at ang kita porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa at syempre pati siya. Ayon kay alias Totoy, kasama ang bidyong ito sa ipapasa niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Nagpapataya din siya na mas malaking porsyento na wala siyang kahirap-hirap. Kumina yung sales pinahanap. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila ay mga uniformado, Sundalo po o pulis? pulis. Okay, klaro-klaro ha. Si team pinakalala ni Totoy, hindi mga pulis. Sila ito. Kaya kung lalabas sila ngayon, iko-confirma na kami ka po yun. Patay na si Atong Ang. Patay na. Patay ng bahay bata ni Atong Ang. Pakinggan natin. Kasama ho sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Ayon kay alias Totoy, pagkadukot kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone Yan si video Lasco. bilang pruweba, ay agad din itong itinumba. Pagkuha sa kanya, sinakay sa sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot bago pinatay. Yun hong video na yan, kailan ho kinunan? Hindi ko matandaan, basta yung paglabas doon sa CCTV, yun na yun, tuloy-tuloy yun. Pagsakay ng sasakyan, kinuhaan na nila yan. Hindi lang daw 2 million pesos ang kanilang ibinayad sa grupong pumatay kay Lasco. Humiritan niya ng dagdag na 2 milyong piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng 2 million para anuhin yun. Kulang Pero mo siya mismo nagbayad ng pera. So walang kawala to si Atong Ang dito. yun, sir. Gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. Tulad ng ibang missing sa Bungero ayon kay alias Totoy, tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang. Tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John ang nakagapos. Panawagan ng kanyang pamilya sa gobyerno ngayong may development na sa kaso. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. So, yan, ipakita natin, panawagan ko, ako'y nanawagan ngayon sa mga pulis na ito. Direkta po ako nananawagan sa inyo. The only way na makaligtas po kayo rito, makabalik kayo sa serbisyo, pwede. Tapos, kung may hatol na sa inyo sa pagpatanggal sa trabaho ninyo bilang pulis, ay pwede nyo magamit ito na susi pag meron kayong pardon makukuha kay Bongbong Marcos sa pagtitistigo ninyo, ay pwede kayo makabalik sa serbisyo at matanggal pa yung inyong criminal liability. Kaya nga, ito po ang aking masabi. Tinatawagan ko sina Lieutenant Henry Sasaluya, si Master Sergeant Michelle Claveria, sino pa isa? Si Staff Sergeant Daryl Paghangaan, si Patrolman Rigel Brosas, at saka si Patrolman Roy Navarrete. Tinatawagan ko rin
si Colonel Rogart Campo. Mga tao mo po ito. Ikaw po ay marami kang alam sa tingin ko rito. The best chance mo po dito, Rogart. Believe me. Panitiwalaan mo na ako. Ito yung chance mo na lumusot. Sumuko ka at sabihin mo na magbibigay ka ng lahat ng alam mo. Kakausapin mo itong mga tauhan mo ito na natanggal sa trabaho at kumanta na kayo ng isang tono, ituro nyo na si Atong Ang. Siyempre, kasabay niyan, ibalik nyo sa pamahalaan yung binigay sa inyo na pera ni Atong Ang. Alam ko, 2 million kada buwan ang binigay sa iyo, Mr. Rogart Campo. Kasi sinasabi ni Totoy, si Totoy alias Totoy, ay nagbibigay siya ng 2 million kada buwan para protection. At ikaw noon ang hepe ng CIDG sa Region 4. Okay? So hanggang dyan na lang po ang ating pag-usapan nito. At least ito po, nagtumutulong po ako sa Department of Justice na mahalungkay ko ang mga kaso para mapadali na lang sa inyo. Magkaroon kayo ng lead kung paano gagawin ang kaso. At magandang hapon po sa inyong lahat. At bago ko isasara ito, inuulit ko po, humihingi po ako ng tulong sa inyo na sana ay mapag-isipan nyo naman na tulungan nyo ako na mabigyan ko na maisasampa ko ang kaso na petition for quo warranto laban kay Erwin Tulfo. Kasi po siya ay senador ng Pilipinas na Amerikano. Bawal po yan sa batas natin ang isang Amerikano ay magiging senador sa bayan natin. Puno-puno po tayo ng ebidensya. Huwag kayo matakot na kung binasura man ng court ng COMELEC ang kaso ko, ay dito hindi ito magagawa. Sapagkat po, yung Senate Electoral Tribunal ay binubuo ng 6 na senador bilang judge at tatlong justices ng Supreme Court. Kaya maganda ang laban natin dito. So, with that, andyan po ang aking mga numbers. Magandang umaga po, magandang hapon po sa inyong lahat. Babalik ako. Ang tatalakay naman natin ay si Pastor Abante, Bishop Abante, tungkol sa kanyang pagnanakaw. Thou shall not steal.